Tama siya do'n, nagsasalamin. Maliban pa diyan, 'di ba, anong sabi ko sa programa nun, yang lahat ng kaguluhan na yan ay nagsisimula sa kapalpakan ng presidente. Siya nagsimula ng lahat na yan, hindi mangyayari yan kung matino ang kanyang pamamalakad. Kung hindi siya naglayon na palitan, tanggalin, idiskwalipika si Inday Sara. Sapagkat siya naman talaga nagpakulo niyan. Yung mga kaalyado niya sa Kongreso, hindi gagalaw yan. Kasama lahat siya sa plano eh. Kaya nagkakagulo because of the one sitting in power, holding the strings. Siya ang nagpapagalaw ng lahat na yan. Kasi ang objective talaga, manatili sa kapangyarihan beyond the 2028 term of office. Kaya magulo tayo. Kaya hindi lamang nagsasalamin, siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa. Kaya galit ang taong bayan, ang mga militar, kumukulo na rin yung galit, yung mga pulis, ganun. Ayan. Ayan nga, Attorney Sal. Talaga magkakaroon tayo ng bagong pamumuno rito. Hmm. Nang hindi tamang panahon. Hindi tamang panahon kasi dapat 2028 pa. Pero pag ganyan ang ginagawa nyo, labag ng batas, tapos puro pagnanakaw, galit ng tao, ay maniwala kayo, hindi tayo abot ng 2028. Pareho na nangyari sa EDSA Revolution, pareho na nangyari kay ERAP, gano'n na naman nangyari sa atin. Wala na, hindi na tayo natuto sa kasaysayan. Attorney? Kayo ang nawawala eh. Ayun. Ba't ba kayo palagi nawawala sa IRIC? Okay. Ayan, ulitin ko lang po, Attorney, kasi doon sa sa Huwag mo balita. na ulitin. Alam ko na. Yes. Anyway, alam mo, ang problema dyan sa dalawang grupo yan. Hindi ba kayo nagkakasundo kung sino sa inyo ang hawak ng impeachment court? Kaya may problema kayo dyan. I-schedule kayo ng pre-trial. Sino magpipreside? Si Alan Cayetano o si Gatchalian? Hindi nyo pa nare-resolve yan eh. Kaya that's why, kaya na sinabi ko sa inyo, kailangan ng Korte Suprema. At dapat may mag-file na sa inyo kasi ng co-warranto. Co-warrant of proceedings ang kailangan dyan. Hindi yung certiorari. Kaya na i-dismiss ang certiorari. Kasi yung petitioner, walang legal standing. Kailangan kasi pag nag-file ka sa hukuman, kailangan ipakita mo na maapektuhan ka sa nangyayari doon sa gusto mong ipahinto o ipadeklara. Hindi naman siya ordinaryong either Cayetano or si Gatchalian. Ang problema ko ganito, itong si Cayetano, nagdadalawa-dalawang isip din siguro yan, na pag nag-file siya ng co-warranto, inaamin niya na wala siya sa posisyon. Ang nakaposisyon, si Gatchalian. Kaya, nag-aatubili siya. Ito naman si Gatchalian, ganun din ang problema niya. Pag ako ang nag-file, dahil sinasabi ni Cayetano, ako ang Senate President, ikaw, pro tempore ka lang, acting pa. Kaya hindi niya rin may-file. Pero ang payo ko sa inyong dalawa, kahit sino sa inyo mag-file na, hindi mag-file kayo sabay, para ma-resolve na ng Korte Suprema yan kung sino. Kung hindi, maniwala kayo, ang gulo nyo, magulong-magulo kayo, hindi nyo malaman kung sino mag-i-impeach. Dalawa na kayo impeachment court ang mangyayari niyan. Paano talaga kayo mga bata? Diyos kong maawain sa inyo. Ano ba kayo? Yung pa mga abogado niya yan, kinukonsulta nyo. Kumonsulta kayo. Kasi, maniwala kayo, pag yung grupo ni Gatchalian, magsasagawa din, dalawa na kayo impeachment court. Talaga naman kayo,
Tuloy, mga kababayan natin, kahit sa kapagpunta kayo, kahit sa MRT, di ba, sumakay ako sa MRT noong isang gabi. Alam mo yung katabi ko, sabi niya, alam niyo po, Attorney Panelo, gusto ko lang pagumpugin yung mga ulo ng mga senador na yan. Ang gulo nila, kita niyo na. Kasi nga, ang mga galaw niyo, parang lumalabas. Para sa inyong kapakanan lang, hindi sa taong bayan. Hindi ba sabi ko sa inyo, magkasundo na kasi kayo, huwag na kayong umantay sa Korte Suprema. Kung hindi naman kayo makasundo, mag-file na kayo para magka-resolve na yan. Malaman na natin. Di ba? Kasi alam po ninyo, meron kasing mga ano rin mga pasaway din Pinagpipilitan nila ng Abilino versus Cuenco. Sinabi ko na hindi niyo binabasa ng gusto. Hindi yung totoo na niresolve ng Korte Suprema yung issue ng quorum doon. Sapagkat hati Apat ang nagsasabing pwedeng 12, apat ang nagsasabing 13. O paano niyo masasabi na merong final ruling? Wala nga, tabla kulit niyo. Ang nanalo doon sa 6, kasi 6-4, should know sa 641 ay whether or not mag-a-assume ng jurisdiction ng hukuman doon sa kasong itinayin sa kanila. Ang nanalo ay yung tumatayo na hindi tayo dapat makialam sapagkat yan ay political question which should be decided by the people in its sovereign capacity through their representatives dito sa Kongreso. Kaya kayo, sinasabi ng Korte Suprema, kayo mag-resolve ng problema nyo dyan sa posisyon ng Senate President. Kayo na lang magbutuhan. Yun ang na-resolve doon, na wala silang jurisdiction. Pero yung pagdating doon sa issue ng 12 ba o 13, hindi yun na-resolve yung kasi nga tabla. Yung 4 sabi, 13, yung 4 sabi 12. O paano nyo gagamitin yung Abilino versus Cuenco? Yung problema naman dito sa mga nagkukomentary din na abogado at justice pa, hindi rin nila binabasa ng gusto yung desisyon. Tapos yung isa pang bread ko dyan na justice, walang galang na sa'yo. Justice Carpio. Sinasabi niyo, hindi, tama yung 12. Kasi, ayon sa plunder law, ayon sa anti-graft law, anti-graft law at plunder law, na ikaw ay suspendido. Suspendido ka sa iyong trabaho bilang public official. At kung suspendido ka, hindi ka makakapartisipa, hindi ka makakaboto kasi suspendido ka. You're suspended, so you cannot function as a senator. And because of that, sabi niya, kailangan 12, pwede. Akala nyo, si Karen Davila, paniwala. Ba't kayo lang ang nagsabi niya? Walang nakaisip niyan na ako. Mali. Bakit kanyan? Habang totoong sinasabi yun sa anti-graft law at plunder law, at sinabi pa ni Justice Carpio, sabi niya, yung Senate rules, sinasabing pwede mag-participate kasi 24 ang quorum, majority, kaya dapat 13. Pero sabi niya, hindi maaaring amyenda ng Senate rules ang anti-graft law at saka plunder law na nagsasabi na pag may demanda ka, ikaw ay under arrest, under detention, you cannot function. Kaya hindi ka makakapunta sa ang kamalian ng ganong kaisipan, pangangatwin. Yan yung sinasabing anti-graft and plunder law provision. Sa aking pananaw, habang totoo na mas mataas siya doon sa Senate rules, ang ginagawa nitong
anti-graft law saka plunder law, inaamyendahan niya sa ligang batas. Bakit ho yung inaamyendahan? Na hindi pwede. Kasi maliwanag sa saligang batas na pagdating sa quorum, kailangan majority ng 24 senador. Kaya ikaw may nakakulong, kaya nasa ospital, hanggat di ka patay, bibilangin mo yung 24 senador. Hindi naman ho ganun eh. So, madaling sabi, yung provisions sa anti-graft law at sa plunder law cannot override, cannot amend, cannot change the required quorum na majority ng 24. Kaya, maaaring sabihin natin na hindi valid yung provision na yan. Unconstitutional yan. Kailangan kasi, kaya unang palagi nating sinasabi, ano man ang problema ninyo, kaugnay sa question, tama ba o mali ang batas na ito? Tama ba o mali ang galaw ng mga opisyales? Takbo kayo sa Korte Suprema, takbo kayo sa ligang batas, sa konstitusyon. At doon yung makikita kung tama o mali. Kasi ang konstitusyon, ang pinakamataas na batas. Ang problema kung ano-ano. Kasi nga, politika. Ayaw ko hindi sana, ayaw kay Duterte, nababago ang interpretasyon. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mag-file na kayo ng kawaranto. Kung hindi, magmumukha kayong katawa-tawa. Dalawa-dalawa impeachment court. Sigurado, hindi naman papayag si Cayetano na hindi siya mag-preside sa impeachment. Hindi rin papayag yung Gatchalian. O di ang gulo nyo. Ang pwede kung pwede yung ano? Mag-file nung co-warranto petition attorney. Siyempre kung sino, kasi ang co-warranto, kini-question mo ang legalidad ng pag-upo. Ikaw dapat ang nakaupo ron. Kaya hindi ordinaryong mamamayan. Ang co-warranto, ang magpaparing programa, kung sino man yan. Pinaliwanag ko na nga kanina eh. Either si Cayetano or si Gatchalian. Silang dalawa. Either or, kung gusto mo. Kayong dalawa na lang, magpahal kayo pareho. Tama siya doon. Nagsasalibin. Maliban pa dyan, di ba, anong sabi ko sa programa nun? Yang lahat ng kaguluhan na yan ay nagsisimula sa kapalpakan ng presidente. Siya nagsimula ng lahat na yan. Hindi mangyayari yan kung matino ang kanyang pamamalakad. Kung hindi siya naglayon na palitan, tanggalin, idiskwalipika si Inday Sara. Sapagkat siya naman talaga nagpakulo niyan. Yung mga kaalyado niya sa Kongreso, hindi gagalaw yan. Kasama lahat siya sa plano eh. Kaya nagkakagulo because of the one sitting in power, holding the strings. Siya ang nagpapagalaw ng lahat na yan. Kasi ang objective talaga, manatili sa kapangyarihan beyond the 2028 term of office. Kaya magulo tayo. Kaya hindi lamang nagsasalamin, siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa. Kaya galit ang taong bayan, ang mga militar, kumukulo na rin yung galit, yung mga pulis, ganun. Ayan. Ayan nga, Attorney Sal. Talaga magkakaroon tayo ng bagong pamumuno rito. Nang hindi tamang panahon. Hindi tamang panahon kasi dapat 2028 pa. Pero pag ganyan ang ginagawa nyo, labag ng batas, tapos puro pagnanakaw, galit ng tao, maniwala kayo, hindi tayo abot ng 2028. Pareho na nangyari sa EDSA Revolution, pareho na nangyari kay ERAP, gano'n na naman nangyari sa atin. Wala na, hindi na tayo natuto sa kasaysayan. Hindi ba sinabi ko na kahapon, ang banta ay nanggagaling sa kanila, hindi sa labas. Kayo ang magulo. Kayo ang gulo sa Senado, di ba? Ang gusto nyong arrestuin si Bato. Kaya hindi yung 18 ang gagawa ng gulo. Kayo nga ang gugulo, NBI. Kayo yun. Yun naman sinasabi ni Senador Gatchalian na there is only one Senate. Tama ka doon. There is only one Senate. Pero nakalimutan mo sabihin,
that there are two factions claiming to be the Senate. Dalawa kayong faction eh. Faction ni Cayetano at faction mo. Kaya dalawang nga nangyari, dalawang Senado lalabas. At most likely, dalawang impeachment court ang lalabas yan. Kaya nga, sinasabi natin, maghain na kayong dalawa. Either or. Pag-file na kayo ng co-warrant of proceedings nang magkaroon na, sisisihin nyo ang Korte Suprema. Eh kung mali naman ang pinapile nyo, siyempre, di-dismiss. Kayo talaga. Oh. Bago tayo pumunta dyan, meron akong nakaligtanan, banggitin tungkol doon sa kaso nila Recto. Dahil hindi ba, billion nga. Ilang billion yun? 29 billion ba yun? Yung inilipat nila from PhilHealth sa National Treasury. Yes. Pagkatapos, ginawa nila ng paraan yun, hindi ba naging posisyon ko mali yun, Kako? Kasi yung 29 billion na nilipat mo sa National Treasury na inilagay ngayon sa flood control projects, ninakaw yon ng mga walang yang, mga magnanakaw dyan sa Kongreso, sa DPWH. Kaya sabi ko, dapat ang pagsoli ng 29 billion pesos sa PhilHealth manggagaling doon sa mga ninakaw. Kaya hulihin nyo na yon, kunin nyo, di ba may mga nagsoli na, yun ang ilalagay ninyo sa PhilHealth. Hindi yung kukuha kayo sa National Treasury para maglagay. O biro yun, ninakaw na nga sa atin, tapos tayo pa mag-abono. Ano ba yan? Kaya dapat ganun ang gawin nyo. Lahat ng mga ninakaw sa flood control, kunin nyo na uli yun, yung mga sinoli, yun ang iligay nyo sa PhilHealth para maibalik yung nawala. Punta naman natin dito sa Garcia. Ang pagkakaalam natin, bago ka magkaroon ng special elections, ang Kongreso ang magsasabi sa'yo. Nanotice sila na may bakante. Hindi ko alam kung ginawa na ng Kongreso yun. Kasi ang COMELEC cannot on its own declare na magkaroon ng special election. Kailangan meron mo ng may protocol na tinatawag yan. Ganito. Pag sinabi yung bakante, ayun, papasok ang COMELEC special election. Pero gaya ko ng sinabi ko nung nakarampang mga programa namin. Sabi ko, hindi na kayo dapat mag-special elections. Bakit kanyang? Abay, 6 na buwan at 2 taon na lang bago matapos ang termino. Ano pa namang magagawa ng gagawa pa kayang halala, magbibilangan na naman, magprotesta pa, kung ano-ano pa. Madaling sabi, useless. Hindi lamang useless, sinasayang natin ang pera ng bayan. Kaya ngayon, wala pala kayong pera, tapos gusto niyo pang mag-special election. Dapat, nag-in-advise yung Kongreso, huwag na kayong magsabing may bakante kasi useless eh. Wala naman kaming pera. Hihingi pa kami ng pera sa executive. Ang executive doon, sabihin, wala na rin pera, ninakaw na. Yan ang problema kasi hindi nyo ginagamit ang inyong mga influensya. Dapat talaga, wag na yung special election. Hindi naman mawawala ng representasyon yung mga yun. Kasi pwede naman nung lagyan yan. Yung sa ibang distrito, pwedeng dalawa muna silang nahawakan yung distrito para lahat ng mga pangangailangan ng distritong nawalan ng kongresista, magkaroon. Tinanggal nila si Tevez. Correct me if I'm wrong, but wala akong alam na nagkaroon ng special elections. Hindi naman kailangan talaga magkaroon ng special election. Pabayaan na natin para hindi na tayo gumagastos. Ito namang si Kiko. Ikaw naman kasi Kiko. Masyado ka rin nagmamadali. Sabi ko nga sa iyo kung nagpapakilala ka, gumawa ka ng, tama na yung ginagawa mo. May prinsipyo ka, may tapang ka. Pero yung gagamit ka ng mga lingwahe, ng mga propaganda, na tumatawid ka doon sa hindi mo dapat tawiran, may problema ka doon. Kaya natanggal. Kumbaga, naging pasaway ka rin.
Oh. Kaya galit sa'yo yung 257 na ano, 257 ng boto sa'yo. Ayaw sa'yo. Oh. Even assuming na maihalal ka doon, kung hindi mo rin babaguhin yung estilo mo, tatanggalin ka na naman. O hindi ba? Sa halip na makatulong ka sa ating mga kababayan, sa buong sambayanan at sa distrito mo, lalo mo lang pinabibigat, dinadagdagan mo lang ang problema. Kaya ayusin mo. Gaya na sinabi ko sa'yo, yung ginawa mong talumpati doon sa raids sa Cebu, yun ang dapat na estilo mo. Statesman ang dating. Hindi mayabang, hindi nagsisisigaw, hindi bigay ng magagandang mga payag. Hindi kagaya ng isang kasama mo na batang abogado na para magpakilala kung ano-anong murang ginagawa. Ano-ano. Basta pakwela lang. Pero hindi yung ganun po. Kaya na, gumawa ka na mabuti para pag nag-trending ka, kabutihan, hindi yung kalokohan. Basta ako, dapat wala ng special election. Useless yan. Waste of time, waste of money. Talaga namang, tagal na natin sinasabi, paulit, plaka na rin tayo. Talagang, pag ang problema mo sa bansa, hindi mo mabigyan ng solusyon, ano yun? Ano bang problema ng bansa? Ang gulo natin. Ang gulo sa Senado. Ang daming mga paglabag sa batas ng ginagawa ng kasalukuyang nakaupo sa kapangyarihan. Ano pa? Corruption. Maraming problema sa korupsyon. Maraming problema sa peace and order. Yang lahat na yan, hindi maganda yan na klema para sa investment. Kaya walang pumapasok. Nag-aalisan nga eh. Yung mga pledges na yan, hindi naman totoo yan. Pledges, hindi ba? Dami ng pledges. May dumating ba? Wala. Puro lang pledges. Kalukuhan natin. Kaya huwag na kayong magtaka na ganito ang ating bansa, bagsak ang ekonomiya natin. Yan ang katotohanan niya. Bigo ang pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal. Samantala, babasahin po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Ito ay mula kay Mel, isang komento, Attorney. Hindi pa nga nagpapakita si Bibi, actually nagpakita na siya nung kahapon. Mas mainam pa OVP. Day 1, andun na agad sila. Namimigay ng food sa mga rescuers. Sinabi ko na yan. Ayan, Attorney. At meron pa siyang tanong, Attorney Sal. Baka naman daw si Carpio daw yung kunin na presiding officer sa impeachment court. Paano naman siya kukunin? Hindi naman siya membro, hindi naman siya senador. Ayan. From Lauren Chin. Hello, Attorney. Tanong ko lang po, hindi ba dapat mapetisyon yung ombudsman kasi di naman maganda ang ginagawa niya? Anong gusto mong gawin? Anong petisyon ang gusto mong gawin? Baka yung reklamo against the ombudsman, Attorney. Okay, di magreklamo ka. Kung sa text. Ayan. From Criselda de la Cruz. Good day to you both. Tama po, abolish the Congress dahil sayang ang malaking budget. Yan. Ito naman po from Rene Mercurio. Kung nakinig lang lahat sana kay Tatay Digong na iboto lahat ang Duterte, wala sanang problema sa Senado ngayon. As OFW, lahat kami Duterte dito sa Saudi. Ay, hindi naman totoo yun. Siyempre, pag ikaw maghahalang, sila na nga mismo nagsabi, hindi lahat ng in-endorse namin, bubutuhan nyo. Kailangan, suriin nyo. Kasi, yung mga humingi ng endorsement sa mga politiko, karamihan sa kanila hindi makatanggi. Kaya nga dapat talaga pinipili natin. Hindi porket in-endorse ni ganito, ni ganyan, bubutuhan natin. Suriin ninyo ang kwalifikasyon kung karapat-dapat. Kaya tingnan nyo, nangyari. Yung mga nilagay nyo dyan. Di ba? Lumalabas, karamihan, hindi karapat-dapat. Ito naman po komento from Juan Basok. Tama ka, Attorney Panelo, sabihin dapat ni SP Cayetano kung anong pinag-usapan nila ni First Lady Liza Marcos kasi nagtataka daw din sila. Yan. At meron pang komento si Arlene Kim. Attorney Sal, takbo ka na sa Senado. Takbo ka daw ulit, Attorney. Takbo. Ayan.
Ito, a comment naman po from Norma Torrefranca. Good morning, Attorney Sal and Sir Carlo. Kahit replay lang ang pinapanood ko araw-araw, inaabangan ko talaga ang programa nyo. Kasi dito lang ako na enlighten kung ano ba talaga ang katotohanan at mga tamang opinyon. Salamat, Attorney Sal, for being brilliant in all aspects of legal ideas. At salamat, SMNI. Mabuhay ka, Pastor Apollo C. Kibuloy. Shout out from Dubai. Thank you. Ayan po. At Attorney Sala, huwag nating kalimutan din batiin yung mga taga-subaybay natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula kay Nepdrox, good morning, Attorney Sal, watching from Oregon, USA. From Bimboy, good morning, Attorney, watching from Kuwait. At kay Lourdes DXB sa sa Dubai. At kay Mel, good morning, Attorney Sal. Kaya pala maaga kasi balik sa dating time slot. Watching from Singapore. At pati na rin kay Roxanne Costo, kay Sagittarius, kay Agnes, Noel Solis, kay Honey, kay Charmalcon Vlog, Marie Chris, at kay Glory Ronquillo, at si Maruf Versosa, at si Cap June, Attorney. Okay, kamusta po kayong lahat? Sana kami palaging nananalangin sa inyong lahat. Sa dakilang lumikha na kayo ay palaging gagabayan at maging nasa mabuting kalusugan at kalagayan.